Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na issue na lumalabas po sa crypto community. Ayon po sa isang malawak na thread mula kay Pipeso, isa po siyang crypto enthusiast, si Ripple at saka si BlackRock daw ay hindi hiwalay na kumpanya, kundi konektado bilang iisang coordinated framework. Anim na sekreto raw ang itinatago nila na nagsasabi kung bakit tila magkaibang pangalan, pero iisang sistema ang kanilang pinapatakbo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ni Pepeso tungkol kay Ripple at saka BlackRock. Ayan, check po natin yung kanyang actual na post dito. Sabi niya, Ripple and BlackRock are the same company, same assets. Ayan, sabi niya, same timeline, same people behind. I analyzed all leaked documents and was shocked. Here's 6 secrets they hide and what's next for crypto. Kaya yan, alamin po natin kung ano yung 6 na sekretong yan. Ayan, ayon po kay Pipeso, parehong nagbabahagi ng assets, timeline at saka personal networks. Itong si Ripple at saka si BlackRock. Dahil dito, inilarawan niya ang dalawang bilang. Ayan, ang dalawang ito, si BlackRock at saka si Ripple bilang magkatuwang na bahagi ng iisang struktura or structure na kumokontrol sa malaking bahagi ng financial ecosystem. Gumamit daw siya ng mga leak documents at inaral ang mga market developments tungkol po sa tokenized assets, regulatory cases at saka institutional partnerships para patunayan ang koneksyon. Sa market impact, kung totoo ang ganitong level ng koneksyon, lalo pong tataas ang kumpiyansa ng institutional investors kay XRP dahil may suporta ito mula sa pinakamalaking asset manager sa mundo. Ngayon paano po pinapakita ng tokenization ang kanilang partnership? Ayan, isa po sa pinaka-highlight na punto ay ang tokenization push ni BlackRock. Paulit-ulit ng sinabi ng kanilang CEO na si Ginoong Larry Fink na ang tokenization ang future ng financial markets. May $100 trillion na halaga ng global assets tulad po ng stocks, bonds at saka real estate na target ng BlackRock para gawing tokenized. Ayon po kay Pepeso, ang kapital ay galing kay BlackRock pero ang infrastructure ay galing kay Ripple. Halimbawa, ang halimbawa po dito ay ang paggamit ng XRP Ledger para sa tokenized US Treasuries sa pamamagitan po ng OUSG na isang product na konektado kay BlackRock. Sa market impact, ang pagsasanib po ng kapital ni BlackRock at saka technology ni Ripple ay maaari pong maging trigger ng massive adoption ng tokenization. Bagay po na posibleng magtulak pataas sa demand at saka presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng kaso ni Ripple laban sa SEC? Isa pang punto ni Pepeso ay ang regulatory positioning ni Ripple. Matapos po ang ilang taon na kaso laban sa SEC, nagwakas ito sa maliit na fine or multa at deklarasyon na si XRP ay hindi po security. Dahil dito, nagkaroon po si Ripple ng malinis na legal standing. Kaya sa market impact, ang ganitong kalinaw na legal na position ay nagbibigay kay Ripple ng malaking advantage bilang partner ng malalaking institution tulad ni BlackRock. Kapag nakitaan po ng mas matibay na regulasyon, mas lalakas ang posibilidad ng institutional adoption. Ngayon ay paano naman po nakapasok ang Wall Street Networks dito?
Itinuro rin ni Pipeso ang koneksyon ng ilang tao sa parehong Ripple at saka BlackRock. Halimbawa ay sina Ginoong Nathan Allman at ang dating SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler na parehong may ugnayan sa Goldman Sachs at saka BlackRock. Ang kanyang punto, si Ripple ay hindi nasa labas ng sistema kundi bahagi mismo ng mas malaking Wall Street structure. Kaya sa market impact, kung totoo nga ang overlapping networks na ito, ibig sabihin ay mas madali para kay Ripple na makuha ang basbas ng mga regulators at mga bangko. Ito ay posible pong magdulot ng mabilis na expansion ng paggamit kay XRP sa traditional na finance. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa XDNA connection. Yan, ano naman kaya yan? Ang isa pang controversial na punto ay ang ticker po na XDNA. May ETF po itong si BlackRock na nakatuon sa genomics at medical data na gumagamit po ng ticker na ito. Nito pong July 4 ay biglang lumabas ang isang token na may parehong ticker sa XRP Ledger. Ang token na ito ay konektado daw sa digital identity at saka encrypted medical records. Kasabay nito ay pinirmahan ni Pangulong Donald Trump ang isang measure na tinatawag ni Pepeso na OBBB. Inilalarawan po niya ang pangyayaring ito bilang coordinated test ng isang blockchain system para sa DNA at saka identity records. Sa market impact, kung papasok po ang XRP Ledger sa ganitong sistema ng digital identity, magiging sobrang mahalaga si Ripple hindi lang sa pera kundi pati po sa data at identity management. Maaari itong magbukas ng panibagong demand para sa XRPL ecosystem. Ngayon ano po ang papel ng Aladdin platform dito? Ayan. Ayon po kay Pepeso, ang Aladdin platform ni BlackRock ay hindi lang simpleng analytics tool. Ito po ay isang napakalaking sistema na nagmo-monitor ng trillions of dollars worth ng assets in real time. May mga usap-usapan na sinusubukan na nitong gamitin ang XRP Ledger at ang RippleNet para sa cross-border payments. Dagdag pa rito, kapag fully integrated na po itong si Aladdin sa ISO 222 standards, maaaring magkaroon ito ng mas malawak na operational control sa global finance. Kaya sa market impact, kapag napatunayan na ginagamit ng Aladdin itong XRPL or XRP Ledger, ito po ang magiging pinakamalakas na sinyales ng institutional adoption. Hindi lang presyo ng XRP ang tataas, kundi pati ang buong pananaw ng market sa blockchain integration. Ayan, bilang panghuli, kung pagbabasihan po natin ang thread ni Pepeso, malinaw po na ang kanyang sinasabi ay hindi aksidente ang lahat ng koneksyon na kanyang nakikita. Ang overlap po ng tokenization projects, legal positioning, Wall Street networks, digital identity at saka Aladdin platform ay tila piraso ng iisang puzzle. Kaya sa aking pananaw, maaaring hindi po literal na iisang kumpanya si Ripple at si BlackRock, pero malinaw na may strategic alignment po sila. Kung tuluyan pong maging opisyal ang ganitong partnership o integration, posibleng makita natin si XRP na maging backbone ng bagong global financial system. Para po sa mga traders at investors, ito po ay parehong opportunity at saka risk. Depende kung paano po natin babasahin ang mga galaw ng malalaking institutions. Kaya sa madaling salita, si Ripple at saka si BlackRock ay maaring hindi opisyal na iisa, pero pareho silang gumagalaw na parang magkapareho ang kanilang direksyon. At yan po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng balitang ito para sa hinaharap ng crypto at saka global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.